Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Dalawang miyembro ng local terrorist group patay. Dalawa arestado sa engkwentro sa Maguindanao del Sur. Lalaking sospek sa pang-hold up, arestado ng Toledo City PNP. At most wanted person sa kasong kidnapping, sumuko sa pulisya. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang lalaking kabilang sa listahan ng most wanted persons sa kasong karnaping ang kusang loob na sumuko sa Caloocan City Police Substation 4. Alamin ang iba pang impormasyon mula kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Isang lalaki ang kusang loob na sumuko sa kapulisan ng Caloocan City. Ang akusado ay may kinakaharap na kaso kaugnay sa paglabag sa batas laban sa karnaping. Kusang loob na sumuko sa Sangandaan Police Substation 4 ang 38 anyos na lalaki na most wanted person at residente ng Muson, Malabon City. Ang akusado ay may nakabimbing warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 3 ng Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016 na inilabas ng RTC Branch 126 ng Caloocan City na may inirekomendang piyansa na aabot sa 300,000 pesos. Sa ngayon, inihahanda na ng Sangandaan Police Substation 4 ang mga kinakailangan dokumento para sa formal na pagsumite ng warrant of arrest pabalik sa korte. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Naging payapa at maayos ang pagdiriwang ng taunang Wata Wata Festival sa San Juan City dahil sa pinaigting na police visibility ng kapulisan sa kabila ng dagsa ng mga residente at bisita na nakiisa sa makulay at masayang selebrasyon. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Renalyn Tanggiak. Mahigit 5,000 katao ang dumalo sa makulay na selebrasyon ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Kaugnay nito bilang pagtugon sa direktiba ni Police General Nicolas D. Torre III, Chief Philippine National Police, tungkol sa pagpapalakas ng presensya ng kapulisan sa mga malalaking pagtitipon. Tiniyak ng San Juan City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Anthony Sigantang, OIC Chief of Police, na may sapat na bilang ng kapulisan sa lugar upang mapanatili ang kaayusan at agarang pagresponde sa anumang insidente. Ang Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO sa pamumuno ni Police Colonel Celso M. Rodriguez ay agad na nagpadala ng 100 kapulisan para sa karagdagang puwersa. Narito rin ang Bureau of Fire Protection at ang Bureau of Jail Management and Penology.
Ang mga kapulisan ay maayos na ipunesto sa paligid ng lugar upang magsilbing seguridad at mga siwa sa kaayusan, kabilang na ang pagsaway sa mga individual na maaaring maging sanhi ng gulo. Kung ikukumpara sa mga nagdaang taon, mas naging mapayapa ang selebrasyon ngayon. 3 minor conflicts lamang ang naitala na agad namang naresolba ng mga otoridad. May tuturing itong tagumpay ng koordinasyon at kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang pakikiisa at pagsunod ng mga dumalo sa nasabing selebrasyon. Mula dito sa San Juan City, sa pamumuno ng aming Force Commander Police Colonel Celso M. Rodriguez, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Renalyn Tanggiak, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Renalyn Tanggiak. Arestado ng pulisya ang isang ginang na wanted sa kasong estafa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte sa isinagawang operasyon sa bayan ng San Jacinto, Pangasinan. Nakibalita dyan si Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Arestado ang babaeng ito na wanted sa kasong estafa sa ikinasang manhunt operation ng San Jacinto Municipal Police Station sa Barangay Kapaway, San Jacinto, Pangasinan. Kinilala ni Police Major Napoleon R. Velasco Jr., Chief of Police ng naturang istasyon ang suspect sa pangalang Lourdes, 66 anyos at residente ng Barangay Batakil, Fusurubio, Pangasinan. Ayon kay Police Major Velasco, naresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Roslyn C. Andrada Borja, presiding judge ng RTC Branch 53 Rosales, Pangasinan, para sa kasong estafa sa ilalim ng Criminal Case Number 8175-R na may piyansang 60,000 pesos. Pagkatapos basahan ng kanyang mga karapatan, agad siyang dinala sa himpilan ng San Jacinto MPS bago tuluyang i-turn over sa BJMP Dagupan City. Patuloy namang paiigtingin ng PNP ang kampanya laban sa mga taong may pananagutan sa batas at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos maaresto ng mga tauhan ng Pasig PNP dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Verna Gundran. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng hinalang shabu sa isinagawang operasyon ng Pasig City Police Station sa Barangay Santulan, Pasig City madaling araw ng Hunyo 25, 2025. Kinilala ang suspect na si Alias Jr., 39 anyos, construction worker at residente ng Barangay Kalawaan, Pasig City. Nakumpiska mula sa suspect ang isang sachet ng hinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 2.5 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 17,000 pesos. Dinala si Alias Jr. at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Station Drug Enforcement Unit para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa Pasig City Prosecutor's Office. Inulansad rin ang kaukulang drug test, laboratory at medical examination sa Eastern Police District Forensic Unit at Rizal Medical Center. Samantala, patuloy ang investigasyon habang tinutugis ang tumakas na kasabwat ng suspect. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Verna Gundran, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gundran. Tibog ang tinaguri ang top 1 city most wanted person ng San Jose del Monte PNP dahil sa kaso nitong pagpatay. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Pearl Cristalin Javier. Ng mga tauhan ng San Jose del Monte City Police Station ang tinaguriang top 1 city most wanted person sa kasong murder sa Barangay Poblacion 1, City of San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Edilmar G. Alviar, Chief of Police ng naturang istasyon, ang suspect na si alias Dondon, 41 anyos, walang trabaho, tubong Katbalogan, Samar at kasalukuyang residente ng Barangay Graceville sa San Jose del Monte, Bulacan. Dakong alas 4 ng hapon nang madakip ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Lynn Llamazares Gonzales, presiding judge ng RTC Branch 120, City of San Jose del Monte, Bulacan, na walang inirekomendang piyansa.
Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang suspect para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy na isinasagawa ng Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Franklin Estoro, Officer in Charge ng Bulacan Police Provincial Office, ang serye ng mga operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa lahat ng anyo ng kriminalidad upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Camp General Alejo S. Santos, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Isinagawa ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang orientation training na ginanap sa Quest Hotel Tagaytay na naglalayong palalimin ang kaalaman ng mga kalahok hinggil sa mga pulisiya, tamang proseso at etikal na pamantayan sa paghawak ng mga kaso na may kinalaman sa mga kababaihan at batang biktima, partikular sa larangan ng cybercrime. Patrolwoman Mary Grace Artizuela sa report. Matagumpay na naisagawa ang 3 araw na orientation training on child protection policy and the administration of the referral assent and inform assent forms na ginanap sa Quest Hotel Tagaytay City. Dinaluhan ito ng 34 na personnel mula sa PNP Anti-Cybercrime Group sa paungunan ni Police Colonel Cheryl Piatar, Chief ng Women and Children Cybercrime Protection Unit. Katuwang ang UNICEF sa paungunan ni na Attorney Maria Michelle Munoz at Attorney Maria Roda Cisnero. Layunin ng pagsasanay na paigtingin ng implementasyon ng PNP Child Protection Policy No. 2021-081 at itaguyod ang tamang paghawak ng mga kasong may kinalaman sa mga bata sa pamamagitan ng child-sensitive, trauma-informed at collaborative approach. Pinangunahan ng mga legal expert at child protection advocate ang mga talakayan ukol sa case management, warrant application at kolaboratibong imbestigasyon. Nagtapos ang programa sa isang seremonya ng paggawad ng sertipiko bilang pagkilala sa aktibong partisipasyon ng mga dumalo at sa patuloy na dedikasyon ng PNP sa pagtatanggol sa karapatan at kapakanan ng mga bata, lalo sa mga kasong may kinalaman sa cybercrime. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Naaresto ng mga otoridad ang isang lalaking sospek sa pang-hold up ng isang driver sa Toledo City, Cebu. Bunsod ng maagaw at mabilis na pagresponde ng kapulisan sa insidente. Ang report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Sa kulungan ang bagsak ng lalaking sospek sa pang-hold up ng Maxim driver sa Barangay Dumlog, Toledo City, Cebu matapos agarang aksyonan ng kapulisan ng Toledo City nito lamang nakaraan. Kilala ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo I. Alarcon Jr., Chief of Police ng Toledo City Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang sospek na si Rodaive na residente ng Barangay Langtad, Naga, Toledo City, Cebu. At ang biktimang si Jamerito, 49 anyos na residente ng Sitio Kimba, Barangay Canhusong, Talisay City. Batay sa ulat ng mga otoridad, sumakay umano ang nasabing sospek sa biktimang Maxim driver sa South Bus Terminal patungong Talisay Tricycle Terminal, ngunit nang makarating na sila sa lugar ay nakiusap ang sospek na pumunta pa sila sa Campo 1, Talisay, Cebu at doon na ito nagdeklara ng hold up. Samantala, na-recover mula sa sospek ang isang caliber ng .38 revolver, 3 bala at 6 na pakete ng hinihinalang shabu. This is form part of our intense preparation. Actually, we have been conducting a series of simulation exercises, and part of this is mga scenarios nga pareha na itabo ganina. So it so happen nga nang ready gid mitanan in any possible scenarios. So here comes nga ang usa ka tawo nga gikan sa Cebu City niagi og Talisay nya ni angkal di sakay og motor nang sakay og Maxim. Karon pag abot niya og actually boundary pa sa Talisay o Toledo ang iyahang area nga mo declare siya hold up. Nya kay
ongoing man ang ilahang operation, ongoing man ang ilahang pagkandak og hold up. So nagsige sila pangita og area hangtod nga niabot sila diri sa Toledo City proper og nihangyo na ang maong biktima nga, sir, dili lang ko, ayo lang ko kay gitiuna naman siya og armas sa likod. So pagtio sa armas niya sa likod niya, dili na po siya mahimuta, wa na po siya kahibaw unsa iyang buhaton, nihangyo na lang siya nga, sir, wa man koy kwarta nang pwede og mo kuan na lang ko, sir, wa na po koy gasolina, pwede munaog na lang ko, sir, kay iya halagi unta para iluwas niya iyang kinabuhi. Nihangyo na ningon man pudto ang kuan, ningon man pudto ang suspect nga, sige, i-drop lang ko diha sa area. So gi-drop sila diri sa sanging area dapit. Dayon timing pod nga nara pud tay pulis nga naa sa duol, ang biktima immediately ni tuyok dayon og pangitag pulis. So pagtuyok niya, pagpangita niya pulis, na atay nag-beat patrol da sa sangi, crossing na sa sangi. Dito sila ni kuan og pulis, nakakita og pulis. Pagkakita niya sa pulis, di-describe mauna why paglangan-langan in less than 5 minutes, actually wa kabot 1 minute ang pulis ni sunod dayon sa iyaha, nagpa-guide kay ningon nga description mauni, ni sakay og mauni, padong mauni, gisundan na nila. So nahitabo nga gisundan nila padong og Talavera, dito na recover, nakuha ang suspect nya in possession of firearms, nya nabot siya mga illegal nga mga droga, dayon positively identified yun siya sa suspect mismo. Nagniingon nga mo na siya nagtion ako og armas while on the way midri sa Toledo City. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Toledo City Police Station ng suspect at maharap sa kasong robbery with intimidation against person at kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay lamang na ang kapulisan ng Toledo City ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga nagkasala sa batas upang magkaroon ng maunlad na bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Judith Nicanor. Kalaboso ang mag-live-in partner sa isinagawang buy-bust operation ng Iloilo City PNP, habang nakumpiska naman ng mahigit 80,000 pisong halaga ng shabu mula sa mga sospek. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Timbog ang mag-live-in partner sa isinagawang buy-bust operation ng Iloilo City Police Station 3 sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Nito lamang ika-25 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Renan, 40 taong gulang, at alias Marlene, 40 taong gulang at mga residente ng nasabing lugar. Nakuha mula sa pag-iingat ng mga sospek ang 12 plastic sachet ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 81,000 piso. Ayon kay Police Captain Mary Jane Panes, hepe ng Iloilo City Police Station 3, dati nang nakulong si alias Renan matapos maaresto sa buy-bust operation noong 2016. Dagdag pa nito, konektado din ang sospek sa yumaong dating kapitana ng Barangay Desamparados, Haro, na isang itinuturing drug personality. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang panawagan ng PNP sa publiko na magkipagtulungan sa mga otoridad upang masugpo ang droga sa mga komunidad. Ang matagumpay na operasyon na ito ay nagpapatunay ng masigasig na pagsisikap ng Philippine National Police upang labanan ang kriminalidad at maprotektahan ang publiko laban sa panganib ng ilegal na droga. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nauwi sa pagkamatay ng 2 miyembro ng local terrorist group habang naaresto naman ang 2 pa sa naganap na engkwentro sa pagitan ng mga operatiba at mga terorista sa Mamasapano, Maguindanao del Sur.
Patrolwoman Leonora Gawang sa report. Dalawang miyembro ng local terrorist group ang nasawi habang dalawa naman ang naaresto matapos ang isang engkwentro sa pagitan ng mga operatiba at mga terorista sa barangay Libutan, Mama sa Panu, Maguindanao del Sur nito lamang ika-23 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ang mga nasawi na sina alias Salim, residente ng Datu Dinsinswat, Maguindanao del Norte at si alias Kamid ng Makasampen, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Habang kinilala naman ang dalawang naarestong sugatang kasamahan nila na sina alias June ng Datu Saudi Ampatuan at si alias Rasul ng Gindulungan, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat, nakatanggap umano ang mga operatiba ng impormasyon hinggil sa pagtitipon ng mga terorista sa lugar at sa kanilang planong magtanim ng improvised explosive device sa mga pampublikong lugar, kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang mga ito na nagresulta sa nasabing engkwentro. Nakuha rin sa pinangyarihan ng engkwentro ang iba't ibang armas, pampasabog, larga vista at iba pang mga personal na gamit ng mga terorista. Samantala, nagpasalamat naman ang mga otoridad sa kooperasyon ng mga mamamayan para mapanatiling ligtas at tahimik ang ating pamayanan at hinimok ang natitira pang miyembro ng local terrorist group na sumuko at yakapin ang maayos na pamumuhay. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako si Patrolwoman Leonora Gawang, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. Walang kawala sa batas ang isang driver sa Tagum City matapos itong madakip sa ikinasang drug buy-bust operation na nagresulta sa pagkakasabat ng mahigit 80,000 pisong halaga ng shabu. Yan ang report ni Patrolwoman Aldin Cañazares. Arestado ang 32 anyos na driver na kinilala sa alias na Yongyong sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Tagum City Police Station at First Davao del Norte Provincial Mobile Force Company noong Hunyo 24 taong kasalukuyan sa Purok 5, Barangay San Miguel, Tagum City. Nasamsam mula sa suspect ang 5 pakete ng humigit kumulang 12 gramo ng hininalang shabu na may standard drug price na 81,600 pesos at iba pang ebidensya. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Tagum City Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 11 laban sa iligal na droga at nananawagan ito sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng isang ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Aldin Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañazares. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN Correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bago po tayo magtapos, binabati ko po ng isang maligayang kaarawan ng aming Deputy Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO na walang iba na kundi si Police Major Roderick A. Pasilan. Isang masayang pagbati po mula dito sa Dagapag-Ugnay PKG Kamkrame Police News Network. God bless po and happy birthday, sir. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag nyo nang hanapin ng mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7, maaaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad sa panahon ng pangailangan, 911 ang inyong katuwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.